Great morning! Great morning! Kumusta po kayo? Parang meron po ako mga nakikita mga pamilya na po sa akin. Meron po mga nakikita po kung parang bagong mukha. Sino po dito yung mga first time po pumunta ngayon? First time po ngayon pumunta? Ayun po, Ang dami. Welcome po sa Sundry Tower sa opisina ng First Bank. Tapos palakpakan naman po natin ang isa't isa. Okay. Kinapshort ko na po yung video po para makapag-start tayo. Mas matagal pong ating pag-uusap. Anyway, yung laman naman po nung video na yun ay pag-uusapan din po natin ngayon. Kasi nagsa-celebrate po tayo this week, every third week of October, yung tinatawag na Bone and Joint Awareness Week. Okay, so nakakatawa po at naki-participate po ang First Vita Plus Marketing Corporation sa po ng DOH. Actually, po ng DOH ang Bone and Joint Awareness Week. Okay, so ang pag-uusapan po natin, syempre, buto at kasukasuan. Okay, magpapakilala po muna ako sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po si Dr. Ray Ann Nino Garcia. Isa po akong orthopedic surgeon. Okay? Ako po ay espesyalista sa mga buto, bali, arthritis, rheuma, osteoporosis, scoliosis. Ako po ay nag-opera sa mga na-aksidente. Sino po mga nagmumotorsiklo? Ay, ingat po. Kasi po kahit po tayo mag-ingat, minsan yung mga nasa gilid natin hindi nag-iingat. Tama po ba? Kaya talaga sinasabi, doble ingat. Okay, so pakilala lang po ako ng brief background para at least kilala lang po tayo. Ako po ay diplomate ng Philippine Board of Orthopedics, fellow po ng Philippine Orthopedic Association, and subspecialist po ako ng Pediatric Orthopedics, so fellow po ako ng Pediatric Orthopedic Society of the Philippines. At ako po yung nagtapos ng medisina sa De La Salle University, and then doon din po ako nag-training ng orthopedic surgery. Okay, ako po ay nag-intern dito, mas malapit sa Medical City. Okay, so ito po ang aking subspecialty training. Sa Korea po ako nag-train. Okay, sino ba may hit sa mga K-pop dito, mga K-drama? Okay, annyeong nga sa'yo? Okay, bahala kayo. Sige. Anyway, yun po yung mga, kanina nakita niyo po yung short clip po nung TV5. That was 2014. Specifically, March 27, 2014. Very, naalala ko po yung moment na yun kasi first time ko lumabas sa TV noon. Nasundan pa po sa GMA, tapos ako po yung na-feature din sa CNN, and then na-feature din po ako sa TFC News. Okay, so isa po ako sa mga doktor na proudly nagre-reseta at naniniwala at nagtitiwala sa produkto ng First Vita. Okay. So ang ating, para po sa mga guests po natin, sa mga bisita po natin, ang First Vita Plus po ay, ito po ang ating chairman, si Sir Sok, tsaka si Ma'am Doy, ang ating president. Okay, so ang doktor po ba ay basta-basta maniniwala sa produkto? Itataya po ba ang lisensya kung itong produkto ito ay, kumbaga, hindi naman po epektibo? Tama, hindi naman po, Kaya po kami, naniniwala kami sa evidence-based medicine, ang mga doktor po. And even every health professionals, naniniwala po sa evidence-based medicine. Kaya maganda po dito sa pag-usapan po natin, meron po tayong ipapakita mga, syempre, pag-usapan, bones and joints. Sino na po ba dito yung medyo nakakaramdam na po ng sakit sa kasukasuan? Ayun. Yung mga iba, nakangiti, ay tumaas ng kamay. Okay. Anyway, ayan. Ito po, DOH po ang nagsa-celebrate. Although, chinek ko yung Facebook page nila, wala silang announcement na yun ng Bone and Joint Awareness Week. Pero this awareness week ay sineselebrate internationally. Okay, ito pong mga picture na to from DOH, last year pa yun. Okay, so, kaya ang ginagawa po natin aware ang tao, aalamin ko ano yung mga sakit sa mga butot, kasukasuan, at paano po malulunasan. At unang-unang, pinakamahalaga, paano maiiwasan. Tama? Kasi prevention is better than cure. Diba? So ito po, pag-usapan lang muna natin, siguro, ito yung mga bata, nag-aaral ng anatomy, ayan. Ang skeleton, sige, more than 200 ang ating buto. Sino po dito makapagsabi ng eksaktong number ng buto? Eksaktong number. Ilan, sir? 206 pala po naman natin, sir. May libre kayong tour mamaya sa
206 bones. Okay? Meron po tayong 126 bones sa peripheral, yung hip, upper limb, tas yung ating mga legs. Axial skeleton 80, yung spine and skull. Okay? So, pababa. Okay? So, function ng skeleton, unang-una, ito po ay pundasyon, solid framework. Imagine nyo, wala tayong buto. Di ba? Para tayong gulaman lang. Di ba? Hindi tayo makakalakad. Okay? Protection. Okay? It encases yung mga internal organs. Siyempre, yung rig natin. Okay? Pinoprotektahan yung lungs and heart. Okay? Yung ating mga from injury, pinaprevent po yan. Movement. Okay? Yung ginagawang fulcrum or kumbaga, ito po yung hinihila ng mga muscle, yung mga buto. Kaya po tayo nakakalakad at nakakagalaw. Blood cell production. Yung mga mahilig po dito sa bulalo. Alam niyo po yun, di ba? Okay, blood cell, red blood cells, doon po napoproduce din. Okay, some of them napoproduce po sa bone marrow, which is present sa ating skeletal system. And mineral storage and regulation. So, mayaman po sa ang minerals na tinitik natin, na-store din po doon at napoproduce po doon. Okay, osteoporosis. Okay, ito yung mga common na problema ng mga dual citizen. Alam niyo yung mga dual citizen? Yes. Filipino citizen, tsaka senior citizen. Okay. Okay. Ang tanong, at risk na ba tayo? Kung senior tayo, medyo naiisip na natin yun, no? Pero ang tanong, kung hindi pa tayo senior, at risk din tayo mag-osteoporosis. Okay, so alamin natin, meron lang tayong parang checklist, no? Tingnan natin, i-assess natin kung tayo ba ay at risk. Okay. Sige, nakakaramdam ba tayo ng pananakit ng kalamnan? Yes. Meron na, no? Okay. Nakakaramdam na minsan, naninikip yung dibdib. Sumasakit din yung ulo, nadadamay na rin yung ulo. Tapos, minsan sa sakit ng ulo, lumalabo din ang paningin. Tapos, pati paghinga, nadadamay. Okay, tapos mainit ang ulo. Tapos, pagkawala palagi sa sarili. Tapos, pagtulog, mahirap. Madalas sa pagkatulala, hindi makausap ng maayos. Madalas sa pagkahilo, nararamdaman niyo po ba to? Okay, hindi po yan sintomas ng osteoporosis. Sintomas po yan ng wala kang pera. Kaya kung nararamdaman niyo yan, huwag kayong magkalala, nasa first Vitaplus kayo. Susulisin na natin yan. Okay, ito po talaga. Okay, ano yung nalalaman natin sa osteoporosis? Ito yung tinatawag na silent disease. Okay, bakit silent disease? Okay? Tahimik lang. Kasi kanina, pinakita ko kayo mga nararamdaman. Usually, ang osteoporosis, silent nga. Wala po kayong nararamdaman. Kaya hindi natin alam, unless diagnosed na po, no, may nakakita na po ng doktor. Hindi natin alam kung sino po dito ang may osteoporosis. Kasi sabi nga, no, bone loss, okay, occurs silently, dahan-dahan, tuloy-tuloy. Tapos, there are no symptoms until the first fracture occurs. Hindi mararamdaman until nabalian. Ang hirap pala na parang traidor. Di ba? Hindi mo malalaman kung anong ugali niya hanggat hindi kayo nagkakasubukan, parang gano'n. Okay, ito po yung totoo. Ito kanina joke lang po yung pang-magising. Ito po yung totoo na 1-minute osteoporosis risk test. Okay? Ito po, especially po sa mga kababaihan. Kasi mas at risk po sa osteoporosis ang mga babae. Okay? Ito, unang-unang tanong. Okay, meron po bang ang mga magulang po ba ay na-diagnose na merong osteoporosis o nabalian na ba sila ng hip? O kaya ito po ay dahil lang po sa isang hindi matinding aksidente? Kasi ang mga bali po ng osteoporosis, okay, mga sinasabi nilang low trauma or low energy fractures. Ibig sabihin, konting hulog lang. Okay, hindi naman expected na mababali, pero nabali. Okay, yan. Yes or no? Okay, number 2. Okay, i-count nyo na lang po sa daliri nyo, no? Have you broken a bone? Okay, nabalian na po ba kayo ng buto ng minor injury lang? Okay? Okay, hindi po kasama yung sa motorsiklo, hindi kasama yung nahulog sa hagdan. Okay, ayun po expected na mababalian. Pero kung umupo lang kayo, nagbuhat lang kayo ng konti, may nabali, yun po ba yung nangyari? Tapos, meron po bang tinitake ng mga steroids, mga gamot? For example po, na more than 3 months, especially sa mga may hika. Okay? And next is, meron po bang dito na napansin nila parang mas umiksi sila or mas lumiit? Di ba?
Almost 1 inch in height. Dati 5'5 ka, ngayon 5'4 ka na lang, di ba? And then, regularly ka bang umiinom ng alak? Okay, naku, may mga nakangiti na. Okay, ito po yung pang-anim. Ito, do you smoke more than 20 cigarettes per day? Nako. Okay, do you suffer frequently from diarrhea? Nagdudumi ka ba? Meron ka bang mga problem sa sikmura mo na matagal na, yung mga Crohn's disease na tinatawag? At meron ka bang, ito medyo may makaka-relate na po dito. Ayan, nag-undergo po ba tayo ng menopause before the age 45 or menopause na po ba sila? Okay, have your period stopped for 12 months or more? Okay, nako. Ito po, no? If your answer is yes to any, hindi po lahat, hindi po 5, hindi 4, hindi 2, kahit isa, you are at risk of osteoporosis. Naku, meron po dito mga 4, 5. Okay. So, yan. So, sa mga hindi po nakaabot kanina na ako po yung na-feature kanina sa TV5 po ito, no? Sa Good Morning Club. Yung po yung pinag-uusapan doon, osteoporosis. Okay? Ang panahon po ngayon kasi, patanda ng patanda. Actually, dalawa yan 2 spectrums Pabata na pabata ang mga tao nagkakasakit. Okay, tama po? Okay, pero sa advances din naman ng ating technology, okay, marami rin namang umaabot ng mas matatanda. Yun nga lang, it is aging. The world is aging. Tingnan niyo po to. Ito kung sa Korean village po yun, yung lola, yung nanay, tsaka yung anak. Di ba po, no? Kitang-kita niyo po yung difference. Po. Okay, ibig sabihin, pwede palang mamana ang osteoporosis. Ang sabi nila, by age 2050. Sino po dito yung aabot sa 2050? Lahat. meron hindi sigurado. Okay, konti na lang po yan 2050. Kapit lang po tayo. Hindi alam sa 2050, 20% ng population ay sabi, 2 billion persons will be over 60 years old. Ibig sabihin, napakaraming tao na ang at risk or baka may osteoporosis na. Okay, ito sa Pilipinas, 60 years old and older, tingnan niyo po ito. Papunta na po tayo dito, no? Patanda ng patanda. Okay? Hindi po pinipili kung babae or lalaki. Okay? Ito po yung osteoporosis. Ano ba ang osteoporosis? Ito po ay tinatawag na thinning of bone or pagkanipis ng buto. Okay? Tapos, increased brittleness yung pagkarupok. Kasi na-alter yung architecture, tingnan niyo po ito. Ito po yung normal. As we age, our bones become thicker and weaker. Thinner and weaker, rather. Okay? Thinner and weaker. Kaya madali pong mabalik. Alam niyo po yung ampaw, kumakain po kayo ampaw, di ba po parang hangin lang po yung loob nun? Kaya yung parang nag-expand lang na chicharon, pag kinagat niyo po puro hangin, ganun na po ang buto ng may osteoporosis. Kaya, increase ang fracture risk. Mataas ang chance ang mabalian. Ganito po itsura ng buto ng normal, ito po yung may osteoporosis. Mas manipis, okay? Mas magaan, mas madaling mabalik. Kaya nga po, titignan natin, meron pong pag-aaral. At pag mga age, habang as we age, tayo ay natatamaan ng osteoporosis, maaaring matamaan ng osteoporosis. Kaya nga lang, ang misconception, hindi po ito old woman's disease lang. Okay? Okay, inisip ng mga kalalakihan, okay lang ako. Okay? Safe ako, hindi ako magkaka-osteoporosis, di ba? Okay, inisip naman ng mga batang babae, kababaihan, okay lang. Kahit hindi pa ako senior. Okay? Ito po problema. As early as age 25, pwede nang bumaba ang calcium level sa katawan. Yung calcium deposit sa buto. Ang 99% po kasi ng calcium natin sa katawan, nasa buto. Okay? When we reach 25 years old, sino po dito yung 25 years old pataas? 25, iba kayo magtaas. Sino dito yung 25 years old pababa? Sino dito yung ayaw magtaas ng kamay kahit anong itanong ko? Okay, joke lang. Ay talaga, Okay. So ito po, kapag na-reach natin ang age 25, yun po ang pinaka matibay na ang buto natin. Pababa na po yan. Worldwide, lifetime risk ng woman ay 30 to 40%.
na magkabali. So dalawang klase ang osteoporosis, at least for your information lang. Kasi hindi naman po ito dahil lang sa menstruation. Okay, may primary osteoporosis, yung mga natural occurring, ibig sabihin pwedeng sa edad or pwedeng postmenopausal. Okay? Tapos yung secondary osteoporosis, pwedeng na-operahan. Okay, may natanggal for example yung ovaryo. Okay? Kasi ang ovaries nagpo-produce po yun ng estrogen na mahalaga po for bone formation. Okay? So yun po, no, secondary. Okay, nagtitake ng mga medications. O kaya po may ibang sakit na pwede pong magkaroon ng early osteoporosis. Okay, ang problema lang sa osteoporosis, kaya natin pinag-uusapan ngayon, sa akin walang problema. Mas marami osteoporosis, mas marami akong pasyente. Tama po? Okay. Sa inyo. So, nasa inyo po. Kasi ang osteoporosis po, pag kayo ay nabalian, magastos. Okay? Tsaka bukod po doon, mahirap po pagalingin ang butong marupok. Okay? Para pong taong marupok. Meron ba kayo kilalang taong marupok? Yes. Okay. Ito po yung most common areas na pwedeng mabalian. Sige, isa-isayin natin yung hip. Nako, huwag po kayo mababalian yan. Pagka naibalian po kayo ng hip, okay, operasyon po kaagad yan. Lalo na kapag ka nahiwalay. Hindi po kaya ng semento yan. Lalo na kung osteoporosis po ang dahilan. Operasyon po, ang bakal po niyan mahina ang 150,000, mga 200,000 more or less. Okay, pag total hip po yun, meron pong mas murang bakal. Okay, pero pagka osteoporotic, talagang magastos po talaga. Okay, so iwasan natin. Okay, ito po yung ginagawa. Ito yung sinasabi ko, pwede pong palitan, pwede pong lagyan ng bakal. Okay, yung ankle. Kaya mamaya po, pag maglalaki kayo ng hagdan at alam yung may risk factor kayo, ingat po. Okay, pag magtutulak ka. Okay, pwede kasi mabali yung ankle. Pwede pong isimento, pero minsan pwede rin naman pong operahan kung kinakailangan. Okay, dito sa proximal humerus, sa shoulder. Ayan, pag nabali, pwede rin naman pong, depende sa pagkakahiwalay po, no? Okay? So pwedeng, sling, pwede pong i-operahan ng lalagay ng bakal, or kapag severe cases, papalitan na po yung shoulder. Okay, masakit po na procedure po yun. Masakit sa katawan, masakit sa bulsa. Okay? Okay, distal radius, ito common po ito sa mga 40 years old and above. Okay? Pag nahulog na pa ganon, pwedeng mabali. Okay? Cast, operasyon. Okay, ito yung ginagawa doon. At syempre yung likod. Ito, common din po ito. Minsan inisip natin, ay hindi naman ako nabalian eh. Wala naman nangyari sa akin eh. So, hindi ko alam kung osteoporotic ako. Tingin po tayo sa salamin, side view. Kung kayo po ay last year, or 4 or 5 years ago, kaya nyo pong straight. Ngayon, medyo nakakuba na kayo. Ibig sabihin, meron na po kayong vertebral compression fractures. Okay? Kung ito po ay nanggaling sa trauma, napaupo, sumakit, napakasakit po niya. Kasi ito po ay marami pong nerve endings dyan. Okay? Yung iba naman po ay hindi nila nararamdaman. Kasi unti-unti na lang pong bumibigay. Okay? So, treatment, supportive, pwede mag-brace, tapos minsan kailangan ng operasyon. Okay? Ito ang pinakamalagang tanong. Yung risk ba ng seryoso na natin eh, no? Okay, celebrate natin. pero celebrate natin yung awareness. Okay, huwag tayong malungkot kasi mga nakakalungkot ng words, risk of dying. Ito po, karapatan nyo itong malaman. Okay? Meron bang chance ang mas mataas, okay, ang pagkamatay, or mas maaga bang mamamatay ang mga taong may osteoporosis kaysa sa mga wala? Okay? Ito po ang nakakalungkot na sagot. Yes. Okay? Pero pwede nga natin iwasan eh. Mamaya pag-usapan po natin. Yes. Bakit yes? Ito po kasi yan. Okay? Tinatawag na downward spiral. Okay? Bakit mas mabilis kunin ang mga may osteoporosis? Hindi naman po lahat, no? Kasi lalo na nabalian sa likod. Masakit ang likod. So nagkakaroon ng deformity. Tapos hindi na po makahinga ng maayos. Di ba po? Kapag meron pong deformity sa spine, may hirapan huminga. Magkakaroon din ng pagkahirap huminga, hindi makakadaloy ang oxygen sa katawan ng maayos, mawawalan din ng appetite, magkakaroon ng sleeping problems, decrease din yung activity, lalong mawawala yung bone loss kasi pag hindi po tayo gumalaw-galaw, okay, mas humihina po ang buto. Lahat po ng bagay na hindi ginagamit
Okay? Humihina, lumiliit. Kaya gabi-gabi, mag-exercise. Kaya talaga, oh. Wala na. Yung mga bata. Anyway, increased fracture risk. Di ba? Hindi na nga makagalaw dahil masakit. Tapos na humihina pa lalo yung buto. Mas mataas yung chance na ma-fracture. Mas mataas yung chance na magkaroon ng lung problems, comorbidities, at syempre, ultimately, increase yung mortality or mataas yung chance ang mamatay. Okay? Ito po ay arin sa pag-aaral. Okay? Pero yun nga, kaya po tayo nandito kasi kung meron man kayo or at risk man kayo, pwede po nating iwasan. Okay? Okay. Ito po. Fact about osteoporosis kasi po mortality rate, lalo na kapag ka nabalian. Once na nabalian po ang pasyente, ayaw man namin o sa hindi, ina-advisean po namin ng relatives na especially kapag hindi po naoperahan, mataas ang chance na mamatay. Kasi bedridden. Magkakaroon ng bed sore, magkakapulmonya, magkaka-UTI, di ba? Kaya po, mataas ang chance ng mortality, especially within the first 6 months, especially kung hindi na operahan. Okay, so ito po yung risk factors. Ito, kailangan natin itong malaman po, no? Okay, family history. Kanina may mga question po tayo na sinagutan natin. Sa pamilya, meron ba? Meron ba tayong nahulog na ba tayo? Hindi ba tayo pala exercise? Okay, less physical activity. Tayo ba ay payat? Okay, sabi ng iba, may benefit pala pagiging payat. Ay, pagiging malaki. Okay, hindi rin naman po, no? Okay, iba naman yon sa osteoarthritis naman papasok yun at other metabolic problems. Like, okay, ito pong osteoporosis at risk yung mga medyo mapapayat. Okay? Loss in height, tapos yung menstruation ay nawala na for the past year. Okay, yung diet, kulang sa vitamin D at calcium. Hindi naglalabas. Okay, okay, nagpapaputi. Okay, ayaw lumabas. Hindi nakakuha ng natural source ng vitamin D. At yung diet, hindi nga kagandahan ng kinakain. Ito, high alcohol intake, smoking, at yung nagle-medications at more than 50 years old. Yan. May chronic disorders din, especially mga may kidney failure. Okay? So yun po, mga at risk of having osteoporosis. Okay, paano natin nalaman na may osteoporosis tayo? Okay? Screening and diagnosis. Okay? May tinatawag na BMD, yung bone mineral densitometry or yung DEXA scan. Okay? Ito po yun. Meron pong minsan na-encounter siguro tayo, nag-iikot-ikot na nag-ano po, no? Peripheral DEXA scan yung parang sa paa or sa wrist. Okay, first screening lang po siya. Pagka po nakita doon na mukhang may osteoporosis, hindi po diagnose agad, mataas ang tsansa. Kaya kailangan mag-central. Okay? Kasi bakit? Ang central lang ini-scan po yung sa spine. Okay? Kasi minsan, ang chinecheck po lang yung ankle, paano kung hindi masyado naglalakad yung pasyente? Okay? Hindi malakas yung buto. Paano kung yung wrist ang chinek? Hindi naman masyadong gumagawa ng trabaho yung pasyente, hindi akala may osteoporosis. Kaya kailangan titignan talaga. Okay? Pero, kung tayo ay nasa at-risk level, tapos nagkaroon po tayo ng fracture, nang hindi naman dahil sa malakasang impact, clinically, pwede na po tayong ma-diagnose as osteoporosis at pwede na natin i-treat. Okay? Okay, sa through x-rays and some laboratory tests. Okay. How to beat osteoporosis? Kaya pa. Ma-challenge kayo dyan. Ma-challenge kayo kay Lola. Okay. Labanan natin ang osteoporosis, kaya nga natin dinidiscuss ngayon eh. How to beat osteoporosis. Ito. Start early. Start now. Okay? Anong i-start? Exercise. Ito, nakakatuwa. Meron po mga kabataan. Habang bata kayo, mag-ehersisyo. Okay? Yan ay pundasyon para mas lumakas yung musculoskeletal system. At of course, maraming health benefits as you know, yung exercise. Okay? Galaw-galaw bago pumanaw. Okay? Okay. So, galaw-galaw para di agad pumanaw. Okay talaga, no? Okay. Ito, once osteoporosis has been diagnosed, okay, ganito po yan. May dalawang klase ng prevention, primary prevention and secondary prevention. Primary prevention, pag sinabing primary prevention, wala ka pang sakit.
Okay, siguro po yung karamihan dito wala pang osteoporosis. Karamihan, kasi tingin ko po dito meron na. Okay? Okay. Karamihan po dito wala pang osteoporosis. So, primary prevention, gagawa tayo ng paraan para hindi magka-osteoporosis. Or kung magkakaroon man, kasi minsan nasa genetics, nasa lahi. Kung magkakaroon man, hindi basta-basta po grabe agad. Okay? So, ito po, yung secondary prevention naman, ayan, dito pala si Ma'am Au. Hi, Ma'am Au. Miss you. Miss you. Pumayat kasi kayo, hindi ko kayo napansin. Okay. Okay. So, ito po, kapag naman po secondary prevention, meron ng osteoporosis. Kaya po kapag po may osteoporosis o na-diagnose na may osteoporosis, hindi po end of the world. Pwede po pong ma-prevent yung complication and yung mga fractures. Okay? Ito, once with osteoporosis na, kailangan, kailangan i-stop natin yung bone loss. Ang buto po kasi natin, ganito po ang function niyan. Parang pong mga sa construction. Sino po mga pamilya dito sa construction? Nagtatrabaho sa construction, o kaya mason, ayan, di ba? Bago po magtayo ng isang haligi o isang pilar, o kaya isang building, di ba po ba maghuhukay? Kasi pag tinayo lang natin ng hindi maganda yung pundasyon, bibigay po yan. Ganun din po ang buto. Bago po makapag-produce ng buto, okay, ang tawag doon remodeling, new bone, maghuhukay din muna yung mga tinatawag na osteocytes. Okay, yung mga cell ng buto, taga-hukay, meron din naman po taga-patong ng semento, yung osteoblast. Ang problema, kapag po tayo may osteoporosis, yung osteocytes, hukay ng hukay, hindi makahabol yung nagpapatong ng semento. Ganun po ang problem. Kaya ang goal po ng osteoporosis, okay, una, makahabol yung nagpapatong ng semento at primarily, patigilin muna yung paghuhukay. Okay? So, ganun po yun. So, kailangan prevent po natin or slow down natin yung paghuhukay or yung tinatawag na osteoclastic activity. Okay. Paano natin may iwasan? Increased physical activity. Okay? Which builds bone and muscle mass. Okay? Kapag po tayo ay nag-ehersisyo, lumalakas ang buto, lumalakas ang mga muscle natin. Okay? Ano pa? Hindi ko na-explain. Okay? Iwasan po natin ang manigarilyo at syempre, iwasan din natin ang sobrang pag-inom ng alak. Okay? Avoid excess. Okay, may mga pag-aaral din ang mga iiwasan. Doc, hindi naman ako nag-minom ng alak pero bakit meron ako osteoporosis? Ano bang madalas kong inumin? Soft drinks. Ano ba madalas yung inumin? Kape. Ang kape po, walang problema po kung tama lang, kung sakto lang. Kasi pag more than 2 cups per day, okay, mas mataas yung chance magkaroon ng osteoporosis. Okay? Yan. So, okay na po yung dalawa. So, kung malilibre po kayo ng Starbucks, 2 cups lang po. Okay. Of course, maintain a balanced diet. At kung kinakailangan, magte-take ng calcium and vitamin D. Kung hindi natin ito nakuha naturally. Kasi nakuha naman po natin yan naturally eh. Vitamin D sa natin nakuha? Sunlight. Okay, meron din mga food, yung mga salmon, nakakatulong din po yung with vitamin D. Calcium din. Okay, ang calcium, nakukuha yan. Saan natin nakukuha ang calcium? Sa pagkain ng tama. Saan particularly speaking? Green leafy vegetables. Ibig sabihin pala nun, para maiwasan ang osteoporosis. Ito. Para maiwasan ang bale, ang mortality, para maiwasan ang gastos, iwasan magka-osteoporosis. Kung may osteoporosis na, iwasan mapalian. Okay? Simple lang. Kumain ng prutas at gulay. Ang tanong, sapat ba ang kinakain natin gulay? Okay? Ayon kasi sa World Health Organization, kailangan kumakain tayo ng 5 to 6 cups per day. O, di ba? Parang hirap pong gawin po no? Okay? Yan po, no? Huwag po kayo mag-alala, meron pong First Vita Plus. So, hindi niyo po nagagawa yan. Yan. Kaya po, nakakatuwa, no? Nung kuya, ang First Vita Plus na introduce po sa akin, 10 years po. November 2013 po sa akin na-introduce. Opo. Ang isa po sa nag-introduce sa akin, andun po si Mr. Ray DeVita. Palakpakan po natin. Grabe po.
Anyway, balikan po natin. No? So gulay. Ito po, sa mga familiar na po, review lang naman po ito. Ang gulay po ay yung ating pampahaba ng buhay. Kumpleto sa vitamins, minerals, phytochemicals, antioxidant, fibers at micronutrients. Ayan po yung sangkap po ng First Vita Plus na nandito po, no? Malunggay, dahon ng sili, saluyot, uray, oculitis at talbos ng kamote. Okay. Napakayaman po sa sustansya, especially malunggay. Ang calcium po nito, ang contents po 4 times ang calcium as compared sa 1 glass of milk. Diba po? Kung gram per gram ang pag-uusapan. Kaya nga po, ang maganda po doon, especially sa mga hindi po mahilig maggulay, lalo na kung ang bata, ayan, ang hindi kumakain ng gulay, painumin po ng First Vita Plus. Okay? Balik tayo sa osteoporosis. Ang goals ng treatment, maiwasan yung bali, mabawasan yung sintomas, okay? Mag-improve yung function physically, at yung quality of life na tinatawag. Okay? Ang quality of life, ibig sabihin, namumuhay ng hindi nahihirapan. Okay? Kaya po, ang nakakatuwa po dito sa First Vita Plus, yung holistic approach. Okay? Hindi lang po puro financial. Okay? Tinasabi nga, di ba? Health is wealth. Di ba? Kaya po, ito, ang maganda po dito sa osteoporosis, marami na rin po mga teams of doctors na nagko-collaborate. Okay, kapag po tayo ay may osteoporosis or suspicious tayo may osteoporosis, pwede po kayong pumunta sa kanila po. Okay? So mga OB, endocrinologists, mga primary care physicians, mga nasa center, okay? Internists, rheumatologists, at kami po mga orthopedic surgeons. Okay? So ito po, anong approach sa management ng osteoporosis? Una-una, lifestyle. Kung tayo ay lagi na nakaupo, lagi lang nag-Netflix, nag-Disney Plus, nag-YouTube, okay, nag-ML, galaw-galaw. Okay? Proper diet and nutrition, exercise, yung rest and relaxation, okay, minsan kailangan din po yan for mental health din po. Kasi kapag stress ang tao, okay, nagpuproduce ng cortisol. Ang cortisol po ay steroid. Ang steroid ay nakakapagpababa ng bone mass. Okay, kaya po yung mga stress na tao, nagkakaroon ng osteoporosis. Okay, supplements. Okay, ito pong slide na po ito, galing po ito sa ito po yung pinapresent po namin sa mga doctors. Okay, dahil may mga proven supplements para makatulong sa osteoporosis. And of course, syempre, kasama dyan yung pharmacologic treatment, yung gamot kung kinakailangan. Okay, sa mga severe cases. Ngayon, ang tanong, Dok, sumasakit yung aking kasukasuan, sumasakit yung aking leeg, osteoporosis ba yun? Okay? Baka po yun osteoarthritis. Iba? Okay? Iba ang osteoporosis, iba ang osteoarthritis. Okay? Ang osteoarthritis or yung pamamaga. Kasi sa atin, sa Pilipinas, isa lang ang term natin, rheuma. Okay? Rheuma. Arthritis po kasi is a general term. Basta may itis, ibig sabihin po nun may namamaga. Swelling, tonsillitis, appendicitis, osteomyelitis, okay? So, gastritis, okay, bursitis, sakit sa bulsa. Ayan po, namamaga, okay? So, yan po, no? Pag namamaga ang joints, andyan po ang pain. Pag painful, gagalaw ba o hindi? Hindi. Parang dealer din yan, no? Pagka challenge, gagalaw ba? Hindi. Hindi, no? Dapat gagalaw. Okay? Anyway, increased muscle tightness. Kapag po hindi gumagalaw, maninigas ang mga muscle. Mas lalong mababawas ang movement, mas lalong kikirot. Yan yung tinatawag namin vicious cycle. Okay? So, kailangan, para maiwasan ang kirot, galaw-galaw. Okay, stretching. Ito po ang osteoarthritis sa joints. Ang osteoporosis sa buto. Ang osteoarthritis sa joints, yung pagitan ng buto. Kung makikita niyo po ito yung healthy bone, healthy knee. Okay, meron pa pong space. Okay, equal ang space. Kumbaga dito po, no? Pudpud na, kayod na. Mamaya pag-uwian po, malalaman po natin kung sino may osteoarthritis. Okay? Ayan, masakit po yan. Okay? Masakit po yan. Ito po, common area ng osteoarthritis sa
Sa leg, nagkakauso arthritis, sa shoulder, and sa spine, hands, hips, fingers, knees, and feet. Maraming klaseng arthritis. Okay, iba-iba po. Napakahaba po. Ito pong arthritis, kulang ang isang araw sa pag-lecture po namin sa mga estudyante ng medisina. Kaya po papaikisin nila po natin. Pero sa sobrang dami pong klase ng arthritis, okay, ito po yung pinaka-common. Okay, una-una dyan, yung osteoarthritis, yung dahil na po minsan sa edad, minsan genetic din po yun, minsan dahil sa trauma na aksidente, okay, tapos nagkaroon ng damage sa cartilage, pwede po mangyari yun. Yung rheumatoid arthritis, yung tinatawag na autoimmune disease, yung sariling immune system ang nilalabanan yung cartilage, yung collagen sa katawan. And yung, yung uric acid na ngayon, pataas ang pataas yung rate. Meron po ako nakikita sa clinic, mga 14 years old, meron ng gout. Ayun. Meron nga po mga cases na tumataas na yung uric acid level kahit wala pang nararamdaman. Okay? So pagka ganun, kailangan magpatingin na agad sa doktor. Kasi sumasakit po yan kapag naiipon sa joints. Okay? Ito po yung itsura po niyan. Yung osteoarthritis na kakayod. Di ba po, pag kumakain po tayo ng fried chicken, di ba, pag minsan hinangatan natin yung puti, yung pagitan ng buto. Okay, ayaw natin bigay sa aso, tayo kakain na, di ba? Nakakayod po yun. Kaya po pag nakayod, nagkikis-kisan. Kaya ang sintomas po niyan, pag naglalakad, parang merong karak, gumagano, nagkikis-kisan. Tapos lalo na pagpababa ng hagdan. Okay? Ang mga common po niyan, lalo na yung mga weight-bearing joint, yung mga nagbubuhat sa ating katawan. Knees, ankle, hips, okay? Ang rheumatoid arthritis, ito na po, sobrang swollen. Okay, nagkakaroon po ng tinatawag na synovitis. Okay, namamaga yung tuhod. Ang minsan nangyayari din po sa rheumatoid arthritis kapag medyo late. Ay, tingnan natin ang ating kamay. Okay, medyo bumabalik na ba? Okay. 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 Pag umaga ba, minsan may naiiwan na. Minsan naninigas. Ang tawag po doon, mga morning stiffness. Minsan mga signs po yun na may rheumatoid arthritis. May naninigas na kasukasuan sa umaga. Ayan, nako. Okay. Okay. Tapos yung gout. Naku, napakasakit po ng gout. Hindi ko natatanungin kung sino pong naka-experience. Kasi ang gout, kapag po tayo, dalawa po kasi ang main reason kung bakit tumataas ang uric acid sa katawan. Ang gout po kasi ay pagtaas ng uric acid, yun po yung nakaka-apekto. Yung uric acid na nasa dugo, okay, naiipon po yun sa joint. Okay, nagpe-precipitate, nagki-crystallize. Pwede natin ihalin tulad. Yung first Vitaplus, for example, di ba? Ang first Vitaplus, kung hindi nyo nahalo ng maayos, di ba po parang mayroong buo-buo? Tama po yun, okay, may buo-buo. Kasi hindi naman po yan wala po siyang mga anti-caking properties na para matunaw agad. Katulad ng iba pag kahit nga po yung ating feed stubs, di ba? Ang tagal po matunaw, di ba? Hindi po siya synthetic talaga. Pero ang problem sa gout, problem sa gout, hindi po natutunaw yung uric acid do sa joint. So yun po ang itsura, para po meron tayong mga karayom na nasa joint. Kaya po sobrang sakit po niyan. Sobrang debilitating. Okay? At hindi lang naman po yun ang problem sa gout. Pwede pong pumunta, okay, yung uric acid sa ibang parte ng katawan. Saan ba pwede pumunta? Sa kidney. Pag nagkaroon ng uric acid sa kidney, pwede magkaroon ng nephropathy, kidney failure. Okay? Ang problem po kasi bakit tumataas ang uric acid, dalawa. Sa kinakain at sa kulang sa excretion, hindi na ilalabas. Pero, yun nga pong nakakalungkot po doon, minsan kahit naglilimit ng food intake, ang tanong bakit tumataas pa rin ang uric acid? Kasi around 25% lang ang dahil sa kinakain. More of yung sa metabolism natin ang problem. Kaya kailangan, bukod sa kinokontrol yung diet, pinapalakas din natin yung katawan natin, immune system natin. Okay? So, para hindi na umabot dito. Okay? Pag ang joint ay severely diseased or sirang-sira na, okay, dapat yan palitan. Parang yung jowa niyo po, pag wala,
Tahimik yung iba, oh. Napagano na lang. Okay. Okay. Kailangan ko palitan. Okay? So, gano'n din po yun. Hip replacement and knee replacement. Ito po yung sa uric acid. Mga iwasan, no? Although sinasabi ng mga rheumatologists, yung avoid, hindi naman stop talaga. Pero yun nga lang, kung talagang napakataas, at risk na magkaroon ng kidney problem, especially may diabetes na, may high blood na. Okay? So yun po, no? Iiwasan natin yung mga high purine foods, yung mga organ meats lang, mga laman loob. Okay? Mga red meat. Ano ba yung mga red meat? Kaya samgyup. Okay? Nako. Baka mamaya doon tayo pumunta, no? Ay, malalapit po dito, no? Okay? Kung may iwasan. Ang maganda lang, pag nag-samgyup ka naman, pwede ka naman mag-lettuce. Okay, joke. Pin-promote na. The favorite ko po kasi yun, nung ako po yung training sa Korea, yun po ang araw-araw, halos araw-araw ko po kinakain doon. Okay, libre po eh. Kaya exciting. Yun nga lang, walang exciting dito kasi kahit po yung mga kinakain natin, ano ba, yung seafoods, na katulad ng tuna, sardinas, mga dilis. Okay, kasama na natin dyan yung mga tawilis pag napapadpad kayo sa bandang Tagaytay po, no? Okay, high fructose corn syrup. Okay, tricky ngayon ng anyway, ang ano po, no? Wala po akong intention manira ng product. Okay, ang company po, never po naging intention na siraan ng other companies, especially mga soft drinks. Okay, kaya minsan ganit po sa atin ng mga may kaibigan ako sa bottling company eh. Pero yun nga, sinasabi ko sa kanya, tingnan niyo po yung ingredients sa soft drinks. Hindi na sinulat din yun. Dati high fructose corn syrup na kasulat doon eh. Ngayon nga, iba na lang ngayon, pero yun pa rin po yun. Diba? Nakakapagpataas ng uric acid. Okay? Kasi ito po ay dapat iniiwasan. Mga fruit juices po na synthetic. Nako, bata pa lang, pwede nang magkaroon ng gout. Okay? Processed snacks, especially with excess sugar. Okay, tingnan natin yung mga baon natin ngayon. Okay, ang recommended para maiwasan po ito, fruits and vegetables, low-fat dairy in small quantities. Okay, yung lean red meat, hindi yung matataba po, no? Tapos poultry, ito controversial poultry kasi may mga nagsasabi kapag sobra, tumataas din ng uric acid. Okay, ito, legumes. Oh, ano ba yung legumes? Mga mani. Bakit recommended? Okay? Nakakalito, no? Kasi sa mga pag-aaral nga po, ang sinasabi nila, only 25% ang dahil sa diet. Ayaw naman natin iwasan lahat. Pero ang problem po noon, meron problem tayo sa metabolismo. Kaya palalakasin po natin ang immune system. O sama na natin dito sa mga iwasan. Stress. Iwasan ng dehydration. Magbaon lagi ng tubig. Okay? Iwasan din po yung mga sinangag, yung mga fried rice, ayan, ganyan. So kung as much as possible, iiwasan po, no? Pero hindi po natin papatigil, mahirap po yun. So maganda po doon. Okay, ito na tayo. Meron pong produkto na pwede tayong makaiwas. Okay? Sa osteoarthritis. Okay, makatulong kung meron kang ikaw ay meron rheumatoid arthritis. Pwede rin po itong makatulong sa gouty arthritis. Okay? At syempre, nabanggit ko kanina, no? Ang mga First Vita Plus products po natin may 5 power herbs. Okay? Especially yung malunggay. So in a way, pwede rin po siya makatulong sa may osteoporosis. Okay? So ayun, ano ba ang gout out? Ito po ay 400 mg per capsule. Tapos formulated po ito with 3 unique components. Glucosamine, turmeric, and piperine. Okay? So yung isa-isahin po natin to later, no? Pero yung glucosamine, it's known to support joint mobility and comfort. In fact, meron pong kaming nire-reseta talagang mga ortho, mga rheuma, na glucosamine sulfate, meron pang mga chondroitin sulfate. Okay? Ang purpose po nun para mas mag-improve po yung joint mobility para magkaroon ng konting tubig. Okay? Yung sinasabi nilang magkaroon ng lubrication, dumulas yung tuhod. Okay? Wala parang WD-40. Parang ganun nga ang kanyang function. At mag-produce ng more collagen.
Ang turmeric naman, ito po naman po ay for the joint health, comfort, and mobility. And then, yung ating piperine is an anti-inflammatory. Again, ang culprit po ng pain sa arthritis, pag sinabing itis niya, again, inflammation, swelling. Okay? Yung swelling po, andyan pamumula, pamamaga, yung parang pag ginawakan, mainit. Okay? Tapos andyan po yung loss of function na tinatawag. Nakakatulong po ang piperine sa providing support then to cope and to maintain an active lifestyle. Again, it is blended with the 5 power herbs. Ang dosage po nito ideally is 2 to 3 capsules daily. Okay? After kumain or during meals. Okay? So isa-isahin natin yung tatlo, no? Glucosamine sulfate. Okay, glucosamine sulfate is a naturally occurring chemical. It is found inside human body. Again, it is nandun yun sa fluid around the joints. Okay? Ito nabanggit ko na yata ito kanina. Yes. Nagpuproduce siya ng other chemicals para magkaroon ng fluid, para mas maganda yung galaw-galaw ng ating tendons, ligaments, and joints. And then, pag nagtitake po ng supplement ng mga glucosamine, it will either increase cartilage or yung fluid. Okay, so kung meron na pong sira yung cartilage, kapag hindi pa naman po grabe, okay, kaya pa po ng mga glucosamine. Pero again, pag grabe po, usually kahit po anong supplements, kahit anong pain medication, ay hindi na kaya umaabot po sa mga hip replacement, knee replacement. Yun, iwasan po natin. Okay? Yung turmeric powder naman po, yung curcumin naman po yung kanyang active ingredient. Okay? It can decrease swelling, again, yung sa inflammation. Ito po kasi ay maganda lang sa hindi lang sa arthritis, kahit anong pamamaga, maganda po ang turmeric. And then ito po ay para sa merong mga kulang sa function, ibig sabihin yung mga bedridden. Maganda rin po ito. Kasi mas mamumove po niya ang joints, and at the same time, may mga pag-aaral sa knee osteoarthritis, maganda ito. Ayan. It can reduce the pain. Okay? It works well as ibuprofen. May mga pag-aaral na nagsasabi na parang pain reliever daw talaga without the side effects. Diba? But again, for mga severe cases, pwede po siyang isabay din. Okay, ang maganda naman po sa mga herbal, before ko naman po siya i-reseta, pinag-aralan natin. Kasi maganda sa herbal, pwede po siyang not necessarily replacement sa gamot, pero kung nagtitake ng gamot ang pasyente, pwedeng mabawasan yung side effect ng gamot na tinitake. Okay? Kaya po ito synergistic, okay, holistic approach. Meron pong pharmacological, di ba po? Merong natural. Okay, so mas malilesen po yung side effect. And in turn, mas mag-i-increase yung potency. Okay? So yun po yung kagandahan. And then lastly, yung piperine. Marami pong health benefits, lalo na sa mga chronic diseases. Ano ba yung mga chronic diseases? Yung mga diabetes, okay, mga rheumatoid arthritis, mga mayroong problem sa liver. Okay, napakaganda po ng piperine. Saan po siya makikita? Sa mga paminta. Ayan. It helps absorb more curcumin. Ibig sabihin, kung ang ganda po ng formulation, ito po talagang napapansin ko sa produkto ng First Vita Plus. Pinapag-aralan. Kasi bakit po? Ang piperine, okay, mas mataas po yung ginagawa niyang mataas ang absorption ng curcumin. Ano yung curcumin? Galing po yun sa turmeric. So, ibig sabihin, maganda yung pagkakakombine. Okay? Para po yung calcium and vitamin D. Okay? Kaya nga po minsan, pag nagre-reseta kami, meron pong calcium and vitamin D. Kasi mas maganda pong absorption ng calcium kapag mataas ang vitamin D. Hindi lang po puro calcium ng calcium. Kasi kung kuha lang tayo ng calcium, hindi naman na-absorb ng katawan, na ilalabas lang natin. Ganun din po dito. Mas na-absorb ang curcumin na galing sa turmeric kapag nag-piperine. Okay? Black pepper, yan. Antioxidant. And na-reduce mga free radicals. And nakakatulong din sa mga chronic diseases like asthma. Okay? Meron po akong idinagdag, aside from doon sa pinrovide po ng company, no? Ito po, research po ito regarding piperine. Yung role ng piperine sa uric acid, okay? Uric crystal-induced inflammation or mga gouty arthritis. Ayon sa pag-aaral, it is clearly indicated, ito po published po ito internationally po, pwede nyo search sa internet. It's clearly indicated that piperine inhibit the
Okay, monosodium urate or MSU, yung pag-form ng crystals. Okay, yung uric acid. So, may inhibit niya yung pamamaga dahil doon, okay, and can be regarded as therapeutic drug. Okay, pwedeng pang-treat, okay, ang piperine sa mga pasyenteng may gouty arthritis. Okay? So, napakaganda po ng produkto po natin. Ang produkto pong Gout Out ay meron 3 days or any any new products po natin na in supplement capsule form. Okay? At maganda po ito sa capsule natin. Collagen po yung ginamit. And pwede po siyang inumin as capsule. Kaya may narinig po ako kanina na parang nagulat nung sinabi kong capsule. Yes. Matagal na po. Mga more than 2 years. Mga more than 2 years na po yata available po siya. Pwede siyang i-capsule. Pwede niyo tanggalin yung laman, gawin yung tsaa. Okay? At pwede niyo rin naman pong isama sa inyong favorite meal or drink. Huwag niyo lang ihalo sa soft drinks. Bali, wala naman ihalo niyo sa totoong vitamins. Okay. Anyway, so yun po. Yan yung tatlong pamamaraan para po ma-take. Okay? So, ito, before po ako mag-end, bigyan ko lang po kayo ng isang quotation po, from if I'm not mistaken, sa Ayurvedian medicine, parang natural medicine website, When diet is wrong, medicine is of no use. Kapag hindi maganda ang kinakain mo, kahit anong inumin mong gamot, useless yan. Okay? Kaya po kami pag nagre-reseta, as much as possible, sinasabi po namin, for best results, di ba? Okay, kailangan merong proper diet and exercise. Okay? Okay, so when diet is correct, pag tama ang kinakain natin, medicine is of no need. Kasi, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. Okay, so hindi natin kailangan ng gamot kung wala tayong sakit. Okay, kaya mas maganda doon, palakasin natin ang immune system po natin. Okay? So, in summary, okay, napag-usapan po natin at we are celebrating now the Bone and Joint Awareness Week. At again, natutuwa po ako at ako'y inimbitahan muli dahil ito po ay aking passion, raising awareness against bone and joint diseases, musculoskeletal diseases, at naging partner po ng aking advocacy ang First Vita Plus. Palakpakan naman po natin ang First Vita Plus. Okay, with that, I would like to thank everyone and